Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, papatunayan ko sa inyo ngayon ang subject ng aking tatalakayin ay si Hitler, isang Kristiyano. Hitler was a Roman Catholic. Sabi naman, atake naman eh. Mga kapatid, pakinggan nyo muna. Pakinggan nyo muna. Dahil maraming nagpropagate na si Hitler ay ateista, or hindi siya Kristiyano, maraming nagpropagate dahil to cover themselves, nahiya sila eh. Ang mga Kristiyano mismo, mga pastor, reverend, mga pare, ay mahihiya sila, aangkinin nila si Hitler na isang Kristiyano. It's either takot sila sa mga Hudyo, kung sabihin nga Roman Catholic, baka may pananagutan ang mga Roman Catholic, Vatican City, at malaking babayaran nila. Dahil ang German government had billions and billions of money na binabayad nila sa mga Hudyo. Siya, ipakita ko sa inyo. Bakit siya ay isang Kristiyano, Roman Catholic? Ganito. Mabasa ninyo dito sa Wikipedia. Ito naman ang ginagamit ng iba, karamihan sa internet. Si Hitler ho, isinilang si Hitler, Adolf Hitler, noong April 20, 1889. Namatay siya, isinilang siya doon sa Austria. Namatay siya April 30, 1945. Namatay si Hitler sa edad na 56-year-old. 56 ang edad namatay si Hitler. Bakit siya isang Kristiyano? Dahil siya ay nabautismuhan sa Roman Catholic. Hitler was a practicing Roman Catholic, or ang nanay niya isang devoted Roman Catholic, ang nanay ni Hitler. Okay? Sinong pangalan? Clara Hitler. Siyempre ang nanay devoted, kung may anak ka, ikaw nanay, may anak, ano bang gagawin? Pabayaan mo? Pabayaan mo ang isang anak, ikaw Katoliko, ang anak mo ay maging protestante or maging ateista? Siyempre kasi silang pa lang, o anong gagawin mo? Pinabinyagan nga eh. Bininyagan nga siya bilang Roman Catholic. Ang nabautismuhan, he was baptized, si Hitler, sa Roman Catholic Church. Ang father niya si Alois Hitler. Si Hitler, na-confirm nga, he was in 1904, confirmed siya the Roman Catholic Cathedral doon sa Linz, Austria. Na-confirm ang kanyang pagka Roman Catholic in 1904. So sa edad nga 15 anyos na confirm at the Roman Catholic Cathedral nga siya ay isang Roman Catholic, confirmed. Nag-edad siya ng 15. Saan? In Linz, Austria, where the family lived. Ang kanyang mga parents ay nakatira doon. Hitler's biography by John Toland, sinabi dito, offers the opinion that Hitler carried with him its teaching that the Jew was the killer of God. Isang biographer ni Hitler na nagsulat na sa puso ni Hitler, natanim sa iyang damdamin at kanyang puso, pag-iisip, nga ang mga Hudyo ang pumatay sa Diyos niya. Siyempre si Jesucristo, di ba? Sinong pumatay kay Jesucristo? Di ba ang mga Hudyo? Natanim yan sa isip ni Hitler. Hindi ito akin, ha? Ito ay ayon ito sa record sa Wikipedia. Okay? Taon noong July 29, 1921, si Adolf Hitler, naging leader siya sa National Socialist German Workers. In short, yung tinatawag na Nazi Party. Under kay Hitler, ang Nazi Party, talagang lumakas ito. Ang movement na ito. Herald Germany as a totalitarian state from 1933 to 1945. Tandaan natin, naging leader si Adolf Hitler sa Nazi Party
July 29, 1921. Sa edad lamang na 32, ang edad ni Adolf Hitler. Sa taong January 1933, Hitler was appointed German Chancellor. And Chancellor, para ang ikaw ay isang presidente or ikaw prime minister. And in March of the year, his Nazi government assumed dictatorial powers. The Nazi soon came to control every aspect of German life, and all other political parties were banned sa kapanahunan ni Hitler. Si Hitler ang lumakas. Okay? Tandaan natin. Okay. Na ang number one niyang objective noon ay to vanish the Jews, mga Hudyo. Dagdag pa mga kapatid, itong symbol sa kanilang braso ng mga Nazi party, mga, lalo na yung mga sundalo na mga revolutionary, ay may nakamarkang cross. Magdala-dala ka ba ng cross, ikaw isang Muslim? Or magdala-dala ka ba ng cross na ikaw isang ateista? So kung mayroon kang symbol na cross, talagang Kristiyano ka. Di ba? Ipakita ko sa inyo. Ito, tingnan mo. Ito, the symbol of the cross. Na-auction nga ito in 1939. So, ano bang mga sinasabi pa ni Hitler na mapapatunayan natin na siya ay isang Kristiyano? Okay? Bagang kung anong sinasabi niya sa kanyang aklat, meron siyang aklat. Patay naman si Hitler ngayon. Hindi natin makikita. Hindi natin maririnig. Patay na siya. So, yung aklat, ano bang nasulat sa kanyang aklat? Yung tinatawag niyang Mein Kampf nga aklat, yung My Struggle, doon natin mababasa kung ano ang kanyang sinasabi. Siya ba'y Kristiyano? Siya ba'y hindi Kristiyano? Ano bang sinasabi niya sa kanyang aklat? Ang kanyang aklat na tinatawag na Mein Kampf, okay, mabasa natin dito sa Volume 1, Chapter 2. Okay, Volume 1, Chapter 2. Sabi ni Hitler, hence today, I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator. By defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord. Yan ba ay salita ng isang ateista? Sa in Tagalog, katotohanan ngayon, araw na ito, today. Ako'y naniniwala, I believe that I am acting. Ako'y naniniwala nga ako ay kumilos. In accordance, ayon with the will of the Almighty Creator. Ayon sa kagustuhan ng Panginoon makapangyarihan, tagapaglikha. By defending myself, dinipinsahan ko ang aking sarili against the Jew, laban sa mga Hudyo. I am fighting for the work of the Lord. Ako'y nakipag-away, nakipag-gyera alang sa gawain ng Panginoon. Ateista ba yan? Ateista yan, ganyang pananalita. By defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord. Saan mabasa? Mein Kampf, Volume 1, Chapter 2, sa kanyang aklat. Siya mismo ang nagsulat nito. Mein Kampf, ang ibig sabihin, My Struggle. Okay. Dito naman, sa disim nga aklat, Volume 2, kanina Volume 1, ngayon naman Volume 2, in Chapter 13, sinasabi niya dito, Almighty God, bless our arms. Almighty God, bless our arms. When the hour comes, be just, and thou hast always been just. Judge now if we deserve our freedom. Lord, bless our struggle. Matawag ba yung ateista ng ganyang tao? Ang Panginoong makapangyarihan. Biyayaan mo kami. Bless our arms. Biyayaan mo kami at ang aming mga sandata. When the hours comes, sa panahon ng oras ay ang darating. Be just.
maging maawain, be just, maging maangay ikaw, ikaw ay makatarungan, be just. As thou been just always, na ikaw naman ay sa lahat ng panahon ay ikaw ay makatarungan. Judge now if we deserve our freedom. Husgahan mo kami ngayon kung karapat-dapat ba sa amin magkakaroon kami ng kalayaan, freedom. Lord, bless our struggle. Panginoon, biyayaan mo ang aming pagpakibaka. Biyayaan mo, panalanginan mo ang aming pagpaningkamot. Bless our struggle. Volume 2, chapter 13. Ito ba ang salita ng isang pagano? Ito ba ang salita ng isang ateista? Talagang umiiwas lang kayo mga Kristiyano di ba? Sabi naman niya dito, in October and November of 1914, we had there received our baptism of fire. Sabi niya, nadatanggap daw niya ang bautiso sa kalayo. Nandyan sa Biblia yun will baptize by fire. Biblical yan Mein Kampf, Volume 1, Chapter 7. Another, sa Mein Kampf pa rin, Volume 1, Chapter 3, sinasabi dito, in nearly all the matter in which the pan-German movement was wanting, sa kalapitan na ang mga bagay kung saan ang pan-German sa buong kapuluan ng mga German movement, yung pakibaka, was wanting, yung nangangailangan sila, the attitude of the Christian Social Party was correct, well planned, na ang attitude as Christian Social Party, sinasabi niya, Christian Social Party was correct and well planned. Sabi niya, well planned. Christian Social Party. Imagine, isa kang ateista, at pinangalanan mo sarili mo, ikaw ang leader. Kasi siya ang leader sa Nazi party, Nazi movement. Siya ang leader, si Hitler. Sabi niya, ang pangalan pala, Christian Social Party was correct and well planned. Sabi niya, Mein Kampf, Volume 1, Chapter 3. Dito naman, another, sabi niya dito, even took to the whip to drive from the temple of the Lord this adversary of all humanity. Sa panahon nga, latigo. Ito, sino naglatigo sa templo? Nanglatigo sa templo? Si Jesucristo, di ba? Drive from the temple, whip to drive from the temple of the Lord, this adversary of all humanity. Ito ang kalaban. Ang kalaban niya ay itong humanity, ibig sabihin yung mga grupo ng mga tao. Who then, as always, saw in religion nothing but an instrument for the business existence. Itong mga tao na ito, religion, nothing. Itong ginawang religion, nakita nila itong religion, nothing but instrument for this business existence. Kasi nakita yung religion sa kapanahonan ni Jesucristo, yung Judaism, yung religion dala-dala ay ginawang business. Dahil doon na sa templo mismo nagbibenta, di ba? At pinalo ni Jesucristo. Ikinapot niya ang history about the Bible. Yung paano naglatigo si Jesucristo, nilinisan niya ang templo. Ang ibig sabihin yung sarili niya, gusto rin niyang linisan. Ang mga relihiyon, ang mga Hudyo pa rin. Dahil ang kalaban ni Jesucristo doon sa templo ay mga Hudyo. Sa kapanahonan ni Hitler, ang may namaltrato niya, ang iniisip niya ay mga Hudyo pa rin kontra niya. Dahil nga, pumatay nga sa kanilang Panginoon, Diyos. In return, sabi nga, in return, salita pa rin niya ito ni Hitler. In return, Christ was nailed to the cross. In return dito, ang bagsak nito, nilinisan sila, si Jesucristo ay pinako sa krus. While present-day party Christians, sabi niya, while our present-day party Christians, they base themselves to begging for Jews votes at election
and later tried to arrange political swindles and atheistic Jewish party, and this against their own nation. Sabi, against siya. Dahil ito dang party natin, Christian party, ay parang nagpakilimos tayo. You are bidding for Jewish votes. Tayo ay humihingi tayo ng limos. Ha? Nagmamakaawa tayo sa mga Hudyo during election. And later try to arrange political swindles. And later on, makipag-ayos tayo sa mga Hudyo ng mga swindles. Yung mga swindlers ba? Yung mga taong, ibig sabihin yung ginagawa na labag sa batas ng Diyos with atheistic Jewish parties. Sabi niya, itong mga Hudyo ay mga atheistic na walang Panginoon, walang kinikilalang Panginoon. Ganoon naman talaga ang mga Hudyo eh. Wala na mga karamihan ng mga Hudyo until na mga atheist mentality, materialistic ba? Atheistic. Okay? Mga more on materials. Okay? Even sa kapanahon ni Moses, even sa kapanahon ni Jesucristo, ang mentality ng mga Hudyo ay talagang makalupa, no? Jewish parties and against their own nation. Sila mismo ang mga Hudyo against their own nation. Bakit? Ano ba ang nation niya? Supposedly Jewish people are chosen people. They are the guide, they are the leading people to the world. Sila sana ang magbigay ng moralidad, sila ang honesty and etc. Pero ang nangyayari sa kapanahonan ni Hitler, nakita niya mga Hudyo ay lumalabag sa batas ng Panginoon. Ano pa? Marami pa dito mga kapatid. Ito lamang mga kunting ebidensya nga si Hitler ay isa hong Kristiyano. At sino hong magsabi na siya ay hindi Kristiyano ay gising na kayo, ha? Siya Kristiyano nga pumatay siya ng 6 million Hudyo. 6 million. Na-motivate siya sa mga Hudyo na pumatay kay Hesukristo bilang Diyos. Tapos sasabihin niyo ay ateista naman si Hitler. Romano, bautismuhan nga siya ng Romano Katoliko. Ang nanay niya, devoted Roman Katoliko ang nanay niya. You make a research. Kailan ba siya nagsabi na ako hindi Kristiyano? Sinasabi na angkin niya. In fact, sa kanyang struggle, if you read the Mein Kampf, the book of Hitler, Mein Kampf, meaning My Struggle, ay ang daming salita niya, my God, talking about Jesus Christ, talking about the Savior. So, he thinks himself to be a savior sa mga Kristiyano. Dahil pinapatay nga niya mga Hudyo, dahil itong mga Hudyo ay talaga sila ang nagpatay sa mga tagasunod ni Jesucristo. At iniisip ni Hitler, pag hindi niya papatayin ito, uubusin pagpatay, ay babalik naman nga uubusin ang Christian. So, si Hitler talaga like a savior. Ang iba nga, naniniwala nga savior siya sa mga Christian dahil kung dumami pa ang mga Hudyo sa kapanahonan niya, baka wala nang natira na Kristiyano. Pinapatay na ng mga Hudyo. Dahil Hudyo, sila ang nag-aangkin, they are choosing people. And the Christian also believe na they are choosing people. Even dinodoraan ng mga Kristiyano, upakan na, ay nayango pa lang sila. Halik na halik pa rin sa puwet. Pero si Hitler, hindi. Galit na siya sa Hudyo. That's why iniisip niya na itong mga Hudyo na ito, pag hindi ito mapatay, ay sila ang papatayin. That's why pinatay ni Hitler ang 6 million Jew. Walang pili, bata, matanda. So, hindi naman sabihin nga we agree with it dahil hindi naman turo ng Islam. Pero napapakita ko lang dito sa inyo mga kapatid, yung kabulastugan, yung kasinungalingan ng ibang mga preacher nga si Hitler raw ay hindi Kristiyano. Ay Kristiyano siya. Tingnan nyo, sino ang nanay niya? Kailan siya nabautismuhan sa Roman Catholic? Yun yung mga kapatid. At sa ipakita ko sa inyo, yung insignia nila mismo, yung symbol niya mismo dito, isang cross yan eh. Cross yan. Imagine, ateista ka, lagyan mo ng cross yun ang yung uniforme mo, yung symbol mo. Isa kang Muslim, lagyan ng cross ang symbol mo. Nako, mga kapatid. And what very illogical stupidity to say that Hitler was not a Christian. So maraming salamat mga kapatid. Ito, thank you. Palakpakan natin na si Hitler. Maraming pinatay. Dahil yun ang hypocrisy sa Christian eh. Na Christianity is a loving religion. Hindi pala killer religion. Papapatunayan ko para sa inyo. Mayroon pang another Christian leaders who came to Europe, who came to America, United States of America, Europeans, Christian Europeans,
who came to America and they killed Indian American, 56 million killed by the Christian colonizers in United States of America before. Papatunayan ko niyan next time, inshallah. Ngayon, pinapapatunayan ko lamang sa inyo nga si Hitler ho, hindi siya Muslim, hindi siya ateista, siya ay isang malaking Kristiyano. So maraming salamat sa inyong panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.